Lahat na lang ng kagustuhan ng mga magulang ko ang dapat na masunod, kaya ang iniisip ko ay ano na ang mangyayari sa aming dalawa kung paglalayuin na naman kami. Kaya nagplano na lang kami na tumakas kahit wala kaming dalang kahit na anong gamit dahil lagi naman nila akong pinagsasabihan na wala raw akong kwentang anak. Tawagin na lang natin siyang Jopay at ang kanyang live-in partner naman ay tawagin nating Joshua at si Jopay ay may best friend na tawagin naman nating Sunshine. Nakilala niya si Joshua dahil pinsan ito ng kanyang best friend, kaya simula ng araw na yon ay palagi na silang nakakapag-chat at nakakapag-video call. Sobrang stricto ng mga magulang ni Jopay kaya nakipagrelasyon siya kay Joshua ng patago. January 31 ang birthday ni Joshua at napagkasunduan nila na doon gaganapin ang celebration sa bahay nila Sunshine para doon na rin sila magkikita. Binigyan ni Joshua ng bulaklak si Jopay at patago niya yung inuwi sa bahay nila dahil ayaw niya yung ipakita sa kanyang mga magulang. Pero hindi nagtagal ay nalaman din ng mga magulang ni Jopay na siya ay meron ng tinatagong boyfriend at ang sabi sa kanya ay papuntahin niya raw sa kanilang bahay kesa naman daw sa ibang bahay pa sila nagkikita. February 1 ang pinaplano ni Joshua na pumunta na sa bahay nila Jopay para magpakilala pero nagkaroon ng emergency sila Jopay kaya wala sila sa bahay, kaya ang sabi ng mga magulang ni Jopay ay bumalik na lang si Joshua mamayang gabi. Kaya kinagabihan na pumunta si Joshua sa bahay nila Jopay at naging maayos naman ang pag-uusap nila ng mga magulang ni Jopay. Pero ilang araw lang ang lumipas ay nalasing ang stepfather ni Jopay at bigla na lang nagsasalita ng kung ano-ano na yung ba talaga ang gusto mo maging boyfriend na parang hindi naman kayang manindigan. Kaya sumama na lang ang loob ni Jopay at siya yung tipo ng tao na kapag masama ang loob niya sa isang tao ay hindi niya na to kakausapin at hindi na rin siya lalabas ng kwarto at hindi rin siya kakain. Kaya patago na naman silang nagkikita ni Joshua sa bahay nila Sunshine dahil sa tuwing pumupunta sa bahay nila si Joshua ay kung ano-ano ang sinasabi ng mga magulang niya. Hanggang sa isang araw ay nalaman na naman ng mga magulang ni Jopay na nagkikita na naman sila ni Joshua sa bahay nila Sunshine kaya galit na galit sa kanya. Kaya nang mapagalitan siya ng kanyang mga magulang ay bumalik na naman siya sa dati na hindi kumakain at hindi lumalabas ng kanyang kwarto. Kaya nagulat na lang si Jopay nang biglang dumating sa kanila ang ate ni Joshua para kausapin siya at ang kanyang mga magulang at ang sabi sa kanila ay baka gusto nilang magsama ng dalawa dahil pag-aarali naman daw siya ng ate ni Joshua. Pero hindi pumayag ang mga magulang ni Jopay kaya kumuha siya ng isang matalas na bagay para itsuktsak sa kanyang sarili sabay pasok sa kanyang kwarto at isinarado ang pinto. Kaya pinilit ng mga magulang ni Jopay na mabuksan ang kanyang pinto at pagpasok nila ang sinabi nila kay Jopay ay pauuwiin nilang daw sa probinsya si Joshua para magkalayo na sila ng tuluyan. Kaya dinala na sa probinsya si Joshua at tuluyan na silang nagkalayo at hindi na rin sila nakapag-usap dahil parehas naman silang walang cellphone nung panahon na yon. Pero gumawa ng paraan ang ate ni Joshua na makapag-usap sila sa chat at ang usapan nila ay magfo-focus muna silang dalawa sa pag-aaral at hindi muna magkikita ng personal. Hanggang sa hindi pa rin nila matiis na hindi magkita kaya sinuway ni Joshua ang pakiusap ng ate niya. Kaya nalaman na naman yun ng mga magulang ni Jopay kaya ngayong pagkakataon na to ay si Jopay na ang inalayo ng kanyang mga magulang. Dinala si Jopay sa bahay ng kanyang kuya sa Bulacan pero dahil mahal na mahal talaga siya ni Joshua ay pinuntahan pa rin siya sa bahay ng kanyang kuya. Gabi na nang makarating sa bahay ng kuya niya si Joshua kaya sinabihan niya si Joshua na bukas na lang siya ng umaga umuwi. Hindi naman kumikibo o nagsasalita ang kuya ni Jopay pero alam niya na kung ano ang susunod na mangyayari dahil kung hindi ito magsusumbong sa ate niya na nasa Laguna ay magsusumbong ang kuya niya sa kanyang mga magulang. Kaya naisipan muna ni Jopay na bumalik sa bahay ng kanyang mga magulang pero wala siyang dalang gamit dahil ang nasa isip niya ay babalik pa naman siya sa bahay ng kanyang kuya. Kaya sabay na sila ni Joshua na umalis sa bahay ng kanyang kuya at dito niya na naisip na ano na naman kaya ang mangyayari na baka paglayuin na naman silang dalawa. Kaya habang nakasakay sila sa jeep ay tinanong niya si Joshua, anong gagawin mo kapag sinubukan na naman nila tayong paglayuin? Lalayo ka ba o iiwanan mo na ako? At ang sabi naman sa kanya ni Joshua ay hindi na ako aalis nang hindi ka kasama. Pumunta muna si Joshua sa bahay ng kanyang tita at si Jopay naman ay umuwi sa bahay ng kanyang mga magulang para malaman niya kung meron bang nakarating na sumbong. Pero kinabukasan ay tumawag ang ate niya sa kanyang nanay at ang sabi ay doon daw natulog ang kanyang boyfriend kaya galit na galit daw ang kanyang kuya. At narinig din ni Jopay ang sinabi ng kanyang ate na palayasin na lang daw dapat si Jopay dahil umuupa lang ang kanyang kuya at hindi dapat nag-uuwi ng lalaki sa kanyang apartment. Kaya simula nun ay nawala na naman ang ganang kumain si Jopay at nagpaalam siya sa kanyang mga magulang na pupunta muna sa bahay nila Sunshine. At sakto naman na si Joshua ay nasa bahay din nila Sunshine at inabutan siya ni Jopay na nakikipag-inuman. Umiiyak si Jopay habang kinakausap niya si Joshua na baka paglayuin na naman daw silang dalawa hanggang sa sinabi sa kanya ni Joshua na magtana na lang tayong dalawa, doon na lang tayo manuluyan sa aking trabaho dahil may dorm naman ako doon. Kahit gusto ni Jopay ay hindi agad siya pumayag dahil bata pa siya noong mga panahon na yon kaya ang sabi niya kay Joshua ay pag-iisipan niya muna. Gabi na nang makauwi si Jopay at may chat sa kanya si Joshua at sinasabing papunta na ako ng trabaho, pag-isipan mo munang mabuti kung sasama ka ba sa akin o hindi. Ang hindi alam ni Joshua ay hawak ng ate ni Jopay ang kanyang account kaya nabasa nitong lahat ang kanilang messages. Kaya nagdesisyon na lang si Jopay na sumama na talaga kay Joshua at umalis sila ng gabi na yon na walang
walang kadaladalang kahit na anong gamit. At habang paalis na si Jopay at si Joshua ay nagchat sa kanya ang kanyang ate na wag na daw siyang babalik dahil wala raw siyang kwentang anak. Dahil sinayang lang daw ni Jopay ang lahat ng sakripisyo ng kanyang mga magulang at ng mga kapatid at lahat ng pagod nito ay binaliwala. Pansamantala ay tumuloy sila sa lugar kung saan nagtatrabaho si Joshua bilang isang construction worker. Pero hindi nagtagal ay pinagbawalan na si Jopay na doon tumira ng foreman nila Joshua kaya tinawagan nila ang ate ni Joshua at baka pwedeng doon muna siya tumira. Pumayag naman ang ate ni Joshua na kukupin muna si Jopay pero ang pakiusap niya ay wala munang makikipag-chat sa kahit sino na taga-lugar nila Jopay. Dahil baka pag nalaman ng mga kamag-anak ni Jopay na doon siya nakatira sa ate ni Joshua ay baka madamay lang siya sa gulo. Lumipas lang ang ilang buwan ay hindi na rin kinaya ni Joshua na magkalayo silang dalawa ni Jopay kaya nagdesisyon sila na lumipat na sa bahay ng tatay ni Joshua at doon na sila tumira at bumuo ng pamilya. Pero simula na nagsama na silang dalawa at tumira na sila sa iisang bahay kasama ang pamilya ni Joshua ay palagi na silang nag-aaway at nagkakagulo. Hanggang sa hindi na kinaya ni Jopay ang palagi nilang pag-aaway ni Joshua kaya humingi na siya ng tulong sa ate niya na nasa ibang bansa. At nangako naman ang ate niya na gagawa nila ng paraan para makabalik na si Jopay sa bahay ng kanyang mga magulang. Kaya ilang araw lang ang nakalipas ay sinundo na siya ng kanyang mga magulang na may mga kasamang pulis at wala namang ibang nagawa si Joshua dahil 17 years old lang ng mga panahon na yun si Jopay. 8 buwang gulang naman ang anak nilang dalawa ni Joshua at kahit nagkahiwalay na sila ng lugar ay naging maayos pa naman nung umpisa ang kanilang relasyon. Bumalik sa pag-aaral si Jopay at nag-aaral siya ngayon ng grade 11 at ang nanay niya naman ang nag-aalaga sa kanyang anak. At kagaya ng dati ay madalas pa rin may nasasabi ang kanyang mga magulang tungkol kay Joshua dahil madalang lang itong makapagpadala ng pera. Ipinaliwanag niya naman sa kanyang mga magulang na pagtatanim ang pinagkakakitaan ni Joshua at hindi naman ito agad kumikita. Kaya ngayon po ay bumalik na naman ako sa dati kong ginagawa. Palagi po ako nagkukulong sa kwarto kaya yung anak ko ngayon na 1 taong gulang na ay nadadamay. Naawa po ako sa anak ko ngayon dahil sobrang tagal niya nang hindi nakakapiling ang papa niya. Sinisisi ko po ang sarili ko ngayon nang dahil sa akin ay nagkalayo kaming dalawa. Kung pwede lang sanang ibalik pa ang dati. Nagsisisi ako na bumalik pa ako dito sa amin dahil ganun din pala may masasabi pa rin sila dahil mahirap lang yung tao. Hindi lang naman pera ang mamahalin kundi ang pakikitungo niya at ang respeto. Kaya sobra na lang po ang galit ko sa mga magulang ko kaya pinapangako ko na pagkatapos ko ng grade 11 ay magsasama kami ulit dalawa ni Joshua kasama ang baby naming dalawa. Ang palaging sinasabi ng mga magulang ko ay bata pa ako, wala pa ako sa tamang pag-iisip pero ang dami naman nagsasabi sa akin na bakit parang ang tanda ko na daw mag-isip yung partner ko lang ang batang isip. Kaya hanggang dito na lang Ate Charis. At para magkaroon lang tayo ng idea, simula na magkakilala silang dalawa ni Joshua, siya po ay 15 years old lang at nung panahon na sinundo siya ng kanyang mga magulang, siya naman po ay 17. Alam mo Jopay, gusto kitang pagsabihan bilang nanay pero baka hindi mo na rin ako kausapin. Dito muna tayo sa side ng mga magulang mo. Alam mo kaming mga magulang, minsan masakit talaga kaming magsalita pero sa tingin namin yun kasi yung ikabubuti nyo. Minsan hindi lang talaga namin kayang i-express yung mga gusto naming sabihin sa tamang paraan o sa paraan na gusto nyo dahil lagi kaming high blood. At minsan kaya namin kayo binabatas o pinasusunod dahil ayaw naming maranasan nyo kung ano yung hirap na pinagdaanan namin noon. Kung titignan mo yung sitwasyon yung dalawa ng anak mo, masasabi mo pa bang mali yung mga sinasabi sa'yo noon ng mga magulang mo? Ang tanong ko, sino bang tumutulong sa inyo ngayong mag-ina? Sinong nagpapaaral sa'yo at sino ang nag-aalaga sa anak mo ngayon? Hindi kami palaging sa pera nakatingin kung sino ang makakatuluyan ng mga anak namin. Ang gusto namin ay yung responsable at yung kaya kayong buhayin. Kagaya na lang ngayon na gusto mong makasama si Joshua pero hindi niya pa kayo kayang buhayin dahil kumikita lang siya sa tuwing namumunga yung kanilang pananim. Kaya sa parte ng mga magulang mo ay baka kaya hindi kanya maipagkatiwala ngayon kay Joshua ay baka alam niya na gutom ang aabutin yung mag-ina. At para naman sa side ni Jopay, kung alam naman natin na yung anak natin ay hindi ganun ka-strong yung personality, pwede naman kahit papanong tayong mga magulang ang mag-adjust para sa mga anak natin. Kung nararamdaman natin ng mga nanay na lahat na lang ng sabihin natin sa mga anak natin ay minamasama nila at kinasasakit, pwede nating baguhin kahit papano yung paraan ng pakikipag-usap sa kanila. Hindi ko naman nila lahat pero meron talagang bata na halos katulad ni Jopay na kapag pinagsabihan mo ay pakiramdam niya palagi na lang siyang inaapi dahil hindi masunod yung kagustuhan niya. Kumbaga hulihin natin yung kiliti nila kung saan nila tayong paraan mas maiintindihan kapag kinausap at nakipag-communicate tayo sa kanila. Dahil kung yung paraan ng pakikipag-usap natin sa kanila ay palagi nilang galit, lalo lang nila tayong hindi iintindihin, lalo lang nila yung mamasamain. At para kay Jopay, tignan mo na lang kung ilang beses mong sinuway ang utos ng iyong mga magulang pero bandang huli sila pa rin ang tumulong sa'yo nung nanghingi ka ng tulong sa ate mo. At sila pa rin, ang pamilya mo pa rin ang kasama mo ngayon sa hirap sa pag-aalaga sa anak mo. Kaya ang gusto ko lang ipaintindi sa'yo, sa kabila ng hindi mo pagsunod sa pamilya mo, sila pa rin ang karamay mo sa lahat. Kaya
sana hindi lahat ng sasabihin ng mga magulang mo ay mamasamain mo. Subukan mo silang intindihin, lalo na ngayon na nanay ka na rin. Kaya para sa mga gustong sumulat, gaano pa katigas ang ulo nyo, welcome po yan dito sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung namunga na yung pakwan na tanim ni Joshua. Bye-bye!